Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat at gumanap sa banal na pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tayo ngayon ay nasa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Magandang hapon sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi ng magandang hapon. Narinig natin sa Ebanghelyo ang trigo at ang damo. Yung trigo ay mabuting lihi, yung damo ay masamang lihi. At sa Ebanghelyo, ang naghasin ng damo ay hindi yung may-ari ng bukid. Dahil ang tawag inihasin niya ay yung mabubuting lihi na may pakinabang sa huli, aanihin sa huli. Ang naghasin noong damo ay yung paaway, sabi sa Ebanghelyo. Ang damo na walang pakinabang, walang magiging bunga sa huli, magiging kaagaw pa ng mabuting bigay sa sustansya ng lupa, kaya dapat ito'y alisin. Kaya sa Ebanghelyo, nang makita ng mga o nang nakita ang mga inihasin na damo, ang nais ng mga manggagawa ay durugin ang mga ito. Pero ang sagot sa kanila ng may-ari ng bukid, huwag ninyong durugin. Bakit hindi bubulugin? Galing naman pala iyan sa kaaway. Galing naman pala bunga o pakinabang yan sa huli na aanihin. Bulugin na. Ayaw ng may-ari ng naghasin ng mabuting bindi na bulugin ang damo na inihasin ng kaaway dahil kapag binulot ang mga ito, mapapasama ang pagbulot sa mabubuting bindi. Remember, inihasin ang mga bindi. Hindi yan tulad ng pagtatanim na pinukay natin, mistakes, pukay ulit, mistakes. Kaya ang ginawang paraan ng pagtatanim ay paghasin. So, hindi ko alam kung saan tutubo yung mabuting bindi. At kung naghasin din
tanggalin ang mga masasama sa mundo. Pero bakit ayaw niya gawin? Bakit ayaw niya ba? Hindi ba mas masaya ang mundo kung puro mabuti lang tayo? Bakit kailangan may masama sa mundo? Sa unang pagbasa, sabi doon, narinig natin, maaari mo kaming pag-usahan kailanman pinili mo. Ngunit sa halip, pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon ang pagtitindi. Hinahon ang pagtitindi. Maaari naman talagang ipabulot ng Diyos yung masama sa mundo. Kaya-kaya niyang gawin. Ngunit, hindi siya nagmamadali. Hayaan mo na lang na tumubo. Kasama ng mga trigo ang mga damo. Marunong magdala ang Diyos. Marunong magkantay. Ano ang inaantay niya? Umaasa siya na yung pinili na magpakasama, pagkabukas, matauhan. Pagkabukas, mabuti na. Pagkabukas, nagbago na siya. Mahinahon at mapagtindi ang Diyos. Narinig din natin sa unang pagbasa at binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob mo sa kanila ng pagkakataong magsisi. Laging naghihintay ang Diyos sa pagbabago ng tao. Laging puno ng pag-asa ang masamang damo, makabukas hindi na damo. Sabi nga natin, matagal pang mamamatay yan. Masamang damo yun. Matagal pa o huwag mong magagaling sa akin. Baka sa iba na. Baka yung iba'y talagang matagal ang buhay dahil sila'y healthy. Pero bakit may mga tao talagang pinahahaba ng Diyos ang buhay para bigyan pa ng pagkakataon na magbago. Dahil mismo ang Diyos hindi sumusuko sa Kanya na darating ang araw bago na ang tao ito. Hindi sumusuko ang Diyos kahit masama, hindi agad-agad tinahatulan ng Diyos. Kaya nga sabi natin, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Sa paghihintay ng Diyos at sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga damo ng mundo ito, ayon sa atin, tayo bilang mga Kristiyano ay may gampanin sa kapwa. Tulad ng Diyos, inaasahan sa atin na huwag silang agaran mustaan. Sa buhay na natin, pwede natin sabihin sa kalooban natin, meron kang mabuting trigo. Nagsusumikap tayo. Pero hindi rin natin maitatangin. Meron din ng masama. Meron din damo na tumutubo sa ating buhay. Pero hindi natin hinuhusgahan ang ating sarili. Nagbibigay tayo ng pagkakataon sa ating sarili. Umaasa tayo sa ating sarili. Kahapon at umaga ay umalis na yung icon ng Perpetual Health dito sa ating parokya. Inihatid sa Baclaran Church. Yung convoy ay marami din sumama. Makikita ninyo sa video ng misa sa Baclaran Church. Maraming mga taga-salita ng naroon. Ako may sarili akong sasakyan na dala. Mas nauna kami umalis doon sa convoy ng icon. Maaga kami dumating sa Baclaran. Mga 8:20 siguro. 8:20. 9:30 yung misa ng mga taga-salita. At bumaba ako ng sasakyan. Pumunta ako doon sa Kanilaan at nagtinig ako ng kanila para magkasal. Nakita ko yung pila sa umpisa lang, pumila ako. Siguro, di ba? Pang-anim ako. Pumila. Sabi ko, maaga pa naman. 9:30 pa naman ang misa. Pero yung mga tao na sa akin, ang tagal. Tagal nila doon sa loob. Pang-anim lang po. 9:15 na nasa labas pa ako. Kinakabahan ako. Buti na lang umarot ako. Pero kahit kami pamakain, kailangan namin mag-umpisa. Dahil hindi ka malalang sa amin, mabuti. Meron din kami nalaro, hindi kaya. Meron din kami
nasasaktan na ibang tao. Pero tingnan mo. Pero umaasa ka sa iyong sarili. Hindi mo sinusubuan ang iyong sarili. Dahil yun din yung karanasan mo sa Diyos. Na ang Diyos ay hindi ka sinusubuan. Inaantay ka lang ng Diyos na magbago. We all deserve chances in life. Nagbibigay tayo ng pagkakataon sa ating sarili dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Ito ang karanasan natin at ito din ang ipararanas natin sa iba. Hindi natin masasabi sa iba na dako yan. Hanggang yan na lang yan. Masamang tao yan. Wala na yan pag-asa. Hindi na yan magbabago. Mamamatay ang masama. No. We look at others na people cursed to die as weeds. But people who has the capacity, that potential to be weeds. May pag-asa yan. Magbabago yan. Frustration comes in kapag yung pagbabago na inaasahan natin sa isang tao ay hindi natin nakikita. Naiinip tayo. Sinusubukan natin ang tao. But, my dear brothers and sisters, alam natin, change or conversion is something that is not imposed. Hindi mo pwede sabihin, ito ka dapat, ganito ka dapat, ganyan ka dapat, ito ang gawin mo. We cannot change people, but we can be the reason for them to change. That reason, hindi mo mababago ang tao agad-agad, pero pwede kang maging dahilan. Kaya sila nagbago. Yung masasabi nila, nagbago ako dahil sa kanya. Bakit? Dahil hindi ko naranasan husgahan niya. Nagbago ako dahil nararamdaman ko umasa siya sa akin. Hindi niya ako sinukuha. Kaya nagbago ako. Sa ating sa simbahan, kaya ba natin sabihin na lahat tayo dito ay mabubuting-tingin, mga tino? Hindi naman. Pamilin natin yan. Pero hindi dahilan yung maraming damo sa simbahan para sumunod tayo sa simbahan. Hindi dahilan yung maraming damo sa simbahan para umalis tayo sa simbahan. Dahil naging pagkakataon ito sa atin upang magpatunay ng ating sarili na tayo'y mabuti at umasa sa iba na sila'y magbabago. Dahil mayroong pagkakataon na sila ang umasa sa atin na tayo'y magbabago. Mga minamahal na mga kapatid, sa linggo ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na sa huli, ang Diyos ang bahala. Sa huli, siya ang bahala. Na sa huli, siya ang magsasabi kung sino ang damo at sino ang trino. Siya ang humusga. Na hindi natin trabaho ang humusga ng kapwa. Nang pag-alaga sa atin, maging mabuting hindi ka. Magsumikap ka sa mundo itong nababalot ng masama. Our mission is to be witnesses of Christ, to be that light in the midst of darkness, to be the bearers of truth in a world full of lies, to do good and avoid evil, and to be the reason for this world to change. Yung paghusga sa kapwa para rin sa Diyos. Sa huli, gagawin mo ng Diyos. At tungkulin natin, magsuli ka maging mabuti at umasa sa iba na sila magiging mabuti. Yung pag-determine kung sino ang damo at ito, mahala na gusto sa huli. Huwag na natin alawan ng trabaho. Tingnan mo ka ba? Rindo. Sa tingin mo ba,